welcome back again sa ating panibagong vlog. So today guys, yung weather namin napaka-gloomy. Ayan, tingnan nyo naman dahil medyo umaambon siya kaninang umaga pa talaga. So ayun guys, bago ang lahat, gusto ko muna i-greet ang lahat ng mga kababaihan sa buong mundo. Happy Women's Day! Mabuhay po tayong lahat ng mga kababaihan sa iba't ibang mundo. So ayun guys, ang oras namin dito is nasa alas 10 na pasado guys, pero walang araw. So today is public holiday. Magluto tayo na cauliflower. Luto pa nila to. Medyo matigas na to masyado. So okay na yan guys, madami na rin. Kasi imimix ko pa yan sa patatas. A few moments later. Guys, luto na yung dal ko, rice ko, tapos na tayo magluto ng ating cauliflower. Ayan na siya. So, ayun guys, baka mamaya-maya pa kami kakain. Ayan guys, nilabas ko muna yung ating mga halaman. Although may araw sila dun sa loob, pero mas maganda yung dito. At least, makaano sila langhap ng fresh air. Yung rubber tree ko guys, nilipat ko na siya. Ayan o, may filter yan sa baba. At least, komportable siya kaysa dun sa temporary na paso. Maglilipat pa ako ng ibang halaman. Meron akong binili ito kasi Sis Olga. Maganda to guys. Parang plastic siya. So, i-repat ko ito dahil matagal ko na itong Target. Sobrang dry. Kasi doon yan siya sa hagdan banda. Talagay ko ito sa loob. Meron pa naman ako nito isa. Just wanna stay at home, wear my favorite robe tonight, I'm partying alone, yeah. I'm so bored of going to all the sweaty clubs. I'm just gonna order takeout and chill on my couch, yeah. So, okay na muna yan guys. Yan na muna sila. And the rest, yung iba, isusunod ko na lang. So, maya-maya kunti ipasok ko na yan. Ligpitin ko muna to. Yung aking mga pangangailangan, diyan ko muna ilagay. Ayan. Ice cream. Ice cream, it's too cold. It's very hot. Later. Yung uniform niyo, inaayos ko. Tapos na akong mag-ripat doon. Hindi naman lahat guys niripat ko, no? Niripat ko lang yung dalawa. Hindi ko pa sila binabalik. Ito okay lang ang mga to, lang problema. Ayun, niripat ko lang yung rubber tree, tsaka yung peace lily. Gawa nga nung ano guys, hindi pa sila naripat. Ano? Hindi pa sila nalipat. Kanina naarawan na yan sila dito guys. Kasi every morning binubuksan ko talaga itong mga bintana na ito. Maganda pag every morning, pag binubuksan ko guys, kasi tama lang yung sunlight sa kanila. Masaya ako yung mga dahon talagang buhay na buhay. Ano? At saka nalipat ko yung isang halaman. Nakalimutan ko yung pangalan noon. Parang plastic siya guys. Kaya Sis Olga ko yan binili. Nasa hagdan kasi yan. Maganda rin yung tubo niya. Pero yung lupa niya sobrang dry. So kaya nagdagdag lang din ako ng mga lupa. Guys, ano, yung soil na mga binili natin, nag-add lang ako. Kaya ayun, at hindi naman advisable na lagi natin i-ripat. Marami pa akong mga i-ripat guys. Pero wala pa akong mga paso. So ayun guys, paano ko ba simulan ikukwento sa inyo yung nangyari ngayon sa pamangkin ni Auntie na kilala ko yun. Ikwento yan ni Auntie sa akin. Ayan yung video na bang kami dyan nagkikwentuhan. So guys, nagsichika kami dito ni Auntie. May problema si Auntie. I tell her if you know anyone, you love. If you have a friend, boyfriend, tell for me. I accept for her. Classmate, same batch we are. Same batch. You know her body is nice. Her image is very calm. This lady I saw, but I don't know that she have. We don't know anything. We are all shocked. Same like coma. No. How you know that she go already with the guy? She go and then we don't know anything.
Evening time, this for her grandmother call. They switch off this phone. They are switch off whole night switch off. Bali, ang nangyari pala nun guys, nakilala ko yun. At naging friend ko siya at hindi lang isang beses kami nagkita, nag-usap pa nga kami. So, pag nakikita mo siya, magagandahan kayo sa kanya. Sobrang kinis ng balat. Parang hindi siya, pala maganda siya guys. Hindi ko na ipapakita yung picture sa inyo. Pero nasa vlog ko yan siya guys. Ano ba yung vlog ko na nandito sila? Nakalimutan ko. Basta kumain sila sa bahay. Parang birthday ata. Birthday ba yun? Anong birthday na ni Mandira? Wala na siya noon. Basta pumuntahin sila dito. May vlog ako guys na kumain sila dito. Sila kumain. Nakalimutan ko. Basta may pakain kami dito eh. Pumuntahin siya dito. So, nung time nalaman ko na nurse siya at kakapasa niya lang sa board exam. So, sabi ko, wala ka bang balak mag-abroad? Punta ng mga like America or punta sa ibang bansa, Europe. Kasi malaki ang chances mo at sayang sabi ko. Kasi dito sa Nepal, parang okay, given na yun talaga, na kahit pa magtrabaho sila sa ang hospitals dito, yung sahod talaga ba, tsaka future. Kasi bata pa niya. Nasa 20 plus pa lang yun guys, kasi parang almost ka-age siya ni Mandira. Ay hindi, sabi ni Auntie Indira, almost ka-age sila ni Indira guys. Yun, almost ka-age sila ni Indira. So, ayun guys, yung nangyari nito, gusto ko lang i-share sa inyo para at least malaman nyo rin na hanggang ngayon, nag-i-exist pa rin yung mga sitwasyon na sa mga intercast, sa kanilang mga cast, although wala na, hindi na yan pinapractice ngayon, pero nag-i-exist pa rin kagaya nito sa nangyari sa kanyang pamangkin. O, ako din guys, nabilong din ako sa intercaste marriage kasi syempre, unang-una, ibang lahi ako. At hindi kami kakas ni Deepak at wala tayong mga cast kasi tawag, 'di ba? Tapos syempre mixed marriage pa kami and love marriage kami. So ayan, gusto ko lang i-share sa inyo na kahit papaano, talagang nag-i-exist pa hanggang ngayon na kahit sabihin nila wala nang system about sa cast. Meron pa rin kasi pina-practice pa rin nila. Kumaga nandyan pa rin. And hindi ko alam kung kung tama ba yung ginawa niya at saka kung mali ba yung ginawa niya. Kasi guys, ang sabi ni Auntie, in-arrange nila yan sa isang Nepalese din na nasa Australia. So, simula nung nabalitaan niya yun guys, kinausap siya. Bali nagpaalam lang daw siya na aalis. Hindi na daw siya bumalik guys. Tapos tinawagan siya. Naka-switch off na yung mobile niya. Magandahan naman sa kanyang boyfriend na army guys is kahit papaano na hindi sila tanggap, siya mismo yung tumawag doon. Kay Auntie, paalam siya na nandito sa akin yung pamangkin niyo. Gusto ko man siyang i-convince na kami ay bumalik para hindi na lumala itong sitwasyon namin. Harapin namin ito kung tanggapin nyo man kami o hindi. So, kinausap ni Auntie yung pamangkin. Alam nyo ba anong sabi ng pamangkin niya sa kanya? Hindi na ako uuwi dyan. Hindi na ako magpapakita sa inyo. Hindi na ako babalik dyan. Masaya na ako kung saan ako. So, sinabihan siya ni Auntie na uwi ka lang dito. Magpakita ka lang. Tapos, i-ano naman natin. Usapan naman natin yan. Tatanggapin naman kayo. Ay, hindi daw talaga siya guys uuwi. Andun siya sa lalaki hanggang ngayon. Tapos, wala na. Naka-switch off na yung mobile niya. So, kaya yan ang worry ni Auntie, na umiiyak ang kanyang sister. Sister kasi ni Auntie, yung kanyang nanay, na bakit ganun yung ginawa. Kaya sabi ni Auntie kay Indira ha, pag may mga manligaw kayo o may mga karelasyon kayo, huwag niyong itago. Sabihin niyo kasi, pwede naman nating tanggapin yan eh. So, sa mga ganun ba guys, na talaga nag-i-exist. Sinasabi kasi ni Auntie na problema kasi, hindi nila kakast yung lalaki. Ayun ang isa sa mga rason kung bakit hindi nila agad-agad natatanggap yun. So, masasabi niyo hindi na nga nila pinapractice yung mga kaskas. Pero ayan, nangyayari. So, means, nandyan pa rin. Tulad ni sabi ni Mandira before, na pag mayroon akong karelasyon at imilat, hindi nila matanggap yun. So, gagawin ko, lalayas talaga ako. Pero in-advisean ko si Mandira na wag mong gagawin yun. Pwede nyo naman yan i-settled o pag-uusapan. Depende talaga yan guys sa pamilya. Pero ewan ko, kung bakit nagawa ang ganyan na talagang ayaw niyang bumalik. Siguro may kinakatakutan siya or kasi nagawa niya yan guys dahil nga i-arrange siya at ayaw niya. Pero sinabihan naman na siya ni Auntie, ayaw niya guys. Ayaw niya bumalik dito sa kanyang pamilya. Kaya ayun, umiyak ang kanyang nanay na sana bumalik daw siya. Para sa akin hindi mali yung ginawa niya na pinaglaban niya yung mahal niya talaga. Yung mali lang doon is lumayas siya na syempre nasa
nasaktan din yung parents niya na nagpaaral sa kanya. Siguro yung sa akin dyan masasabi, ginawa niya siguro kasi kung hindi siya lalayas, dahil sa pagmamahal niya sa parents niya, hindi niya maaayawan, magpapakasal siya doon. Pero kasi syempre, siguro dahil hindi siya makaayaw, kaya lumayas na lang siya. Pero I hope na masettled nila yun ang problema na yun. Dahil nasasayangan din naman talaga ako sa kanya. Pero, guys, nagsasalita ako sa inyo. Yung anak ko, guys, sabi nyo, kasi nga alas 2 na, guys. Mag-i-edit pa ako. So, ayun, kasi naglinis pa ako dito. So, yan na nga, guys, ang sinasabi natin. When love conquers all. Diba? So, para sa akin, tama naman siya kasi pinaglaban niya talaga yung kanyang pagmamahal sa isang tao. Matatanggap din naman siguro ng pamilya niyan, guys. Pero, hindi pa sa ngayon, di ba? Pero believe din naman ako sa kanya dahil pinaglaban niya talaga yun. Yung mali niya siguro talaga is umalis lang talaga siya. Na yun nga, kasi syempre kung magpapaalam siya, syempre, di ba? Iba ang mangyayari. Pero nasa edad naman na siya, at tamang pag-iisip naman na siya. So, darating at darating din ang panahon. And sana hindi siya magsisisi sa kanyang ginawa. And sana tama yung pinaglaban niya. Yun lang ang masasabi ko. Pero, imagine nyo, iba talagang palakasan lang talaga ng loob sa kanilang mga lahi na gumawa ng ganyan. So, sa ulitin, guys, marami naman akong mga na-witness na dito na talagang pinaglaban nila talaga ang kanilang pagmamahalan at nagiging successful sila. Uulit-ulitin ko yan sa inyo, guys, dahil yan ang totoo, guys, na-witness ko yan. And, ayun, number 1 na kami, guys, pinaglaban ni Deepak, so kaya tinanggap ni Ama. And, yung kanyang bunso din na kapatid, ayan, pinaglaban niya rin. So, ayan, guys, at naniniwala ako kapag talagang may katwiran ka, ipaglaban mo. Kapag may pagmamahal ka, ipaglaban mo. So, nasa inyo na talagang dalawa yan, At saka nasa lalaki talaga yan, at nasa babae. Kagandahan lang, guys, sa kanyang boyfriend na kahit alam niya na medyo magulo ang kanyang pinasok nilang dalawa. Pero kasi malakas talaga yung loob niya na harapin yung pamilya ng babae. Siyempre, mahal niya at mahal din siya ng babae. Siguro takot lang itong babae kasi nga, baka may mga warning siya, natatanggap or ganito, ganyan na mangyayari. Pero hopefully, maayos nila yan. Kasi nasasayangan talaga ako sa kanya. Kasi okay na daw yung trabaho niya sa hospital. Tapos biglang hindi na siya pumasok. Baka naguguluhan din talaga siya. Nasa village siya ngayon, guys, at hindi nila alam saang village siya. So, ayun lang, guys, ang kwento ko sa inyo. And kung ano man yung mga opinion nyo, i-comment nyo na lang. At ayan, guys, again, ito shinare ko lang sa inyo at talagang nag-i-exist pa rin yung kanilang patungkol dito sa caste or sa mga intercaste na sa relasyon. Yung iba naman, guys, open-minded naman sila. Natatanggap naman ng pamilya yun. Pero nakadepende pa rin yun talaga sa isang sitwasyon o pag-explain nila o pagpapaliwanag nila sa kanilang pamilya. So, ayun, guys, hanggang dito na lang. At i-end ko na yung ating vlog for today. At maraming salamat pong muli. Bukas mag-upload ako sa aking FB. So, abangan nyo na lang yan. Dahil, guys, ang pag-upload ko sa FB, ibang vlog din. So, sana, keep supporting me sa aking FB page. Ayan. Like and follow po tayo. And, syempre po sa mga hindi pa po nakasubscribe ng aking YouTube channel, baka naman, para ma-update kayo ni Sis Mila o Hinday Mila sa aking mga vlog. So, again, guys, maraming salamat po. And God bless us all. And ingat kayo lahat. Bye, guys!